Opo tayo. Good morning. Vice President Jojo Binay, Senator Franklin Rilon, Executive Secretary Paquito Cho Jr., other members of the Cabinet present, General Manager Jose Angel Ladrado, Commissioner Rufino Biason, General Eduardo Oban, Major Service Commanders, Admiral Ramon Liwag, fellow workers in government, honored guests, ladies and gentlemen, good morning. Naging sunod-sunod po matatagumpay na pagbisita natin sa ibang bansa sa mga nakaraang araw at buwan. Nitong Agosto lang nang tumungo tayo sa People's Republic of China at itong nakaraang linggo naman sa United States of America. Senyalis po ang mga ito, hindi lamang sa umiigting natin ugnayang panlabas, ngunit tanda rin sa patuloy na tumataas na kumpiyansa ng ibang bansa sa Pilipinas. Sa araw na ito, nakatakda naman tayo lumuwas sa Japan, bitbit ang layong higit na mapaigting at mapayabong ang relasyon ng ating mga bayan. Nakatakda tayo makipagpulong sa kagalang-galang ng punong ministro ng Japan na si Yoshihiko Noda upang patatagin ang ugnayan ng ating dalawang bansa at balangkasin ang direksyon ng ating patuloy na pagtutulungan tungo sa kaunlaran ng ating mga lipunan. Nananabig po tayo sa mga magaganap na talakayan sa magiging palitan ng mga ideya at umaasa po tayong magbubunga ito ng ilang mga kasunduan at paglalagda. Samantala, kukunin din po natin ang pagkakataong ito upang personal na makiramay kay punong ministro Noda sa trahedyang dala ng tsunami at lindol sa kanilang mga kababayan. Ipapahiwatig po natin ang pakikisa natin sa kanilang pagdadalamhati at sa pag-asang hindi na muling mauulit ang ganong pangyayari. Inaabangan din po natin ang pakikipagkita at pakikipag-usap sa kanyang kamahalan, Emperador Akihito. Personal po ang halaga nito sa akin. Taong 1989, nang naimbitahan ang aking ina na noon ay nasa katungkulan pa sa pagluklok sa trono ng mahal na emperador. Ngayon tayo naman po nagsisilbing bilang Pangulo, malaki po ang pasasalamat natin sa mahal na emperador sa kanyang imbitasyon. At sa pagkakataong may pagpatuloy ang naitagoy na nating mabuting relasyon sa kanilang bansa. Pagdating naman po sa kalakal, ang Japan ang nangungunang trade partner ng Pilipinas at isa sa mga naging pangunahing investor ng bansa sa nakarang taon. Sa pagbisita pong ito, nakalinya ang kaliwat kanang pagpupulong kasama ang mga negosanteng Hapon at sasamantalahin po natin ang bawat pagkakataon upang hikayatin pa silang mamuhunan sa bansa. Muli natin ipapakilala ang mayamang potensyal na mahigit 7,000 nating isla, ang bagong Pilipinas na mas maaliwalas at mas patas na lugar sa pagnenegosyo. Hindi rin po natin maaaring palampasin ang pakipagkita at kamustahan sa mga Pilipinong matyagang naghahanap buhay sa Japan. Mahalaga po sa atin ang personal na makipagdialogo sa mga kababayan nating namamalagi sa ibayong dagat. Ang maihatid sa kanila ang mabubuting balitang tinatamasa natin at gayon din ang marinig ang kanilang mga kwento at saloobin. Sa pagbisita natin sa mga komunidad ng Pilipino sa lungsod ng Senday, ipapaabot din natin ang ating taus-pusong pakikiramay sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol at tsunami. Kung maalala natin, isa po ang Japan sa mga umaagapay sa ating mga kababayan sa mga panahong sinubok tayo ng malulubhang bagyo at baha. Ngayon sila naman na nangangailangan, hindi po tayo mag-aatubiling mag-alay din ng kamay at umalalay sa kanilang muling pagbangon sa abot ng ating makakaya. Kukunin natin ang mga gandang pagkakataong ito upang masuklian ang mabubuting pakikitungo nila sa mga Pilipino. Ito po ang layunin ng pagbisita natin. Ang maitanglaw sa mundo ang bagong liwanag ng pagbabagong tinatamasa ng bansa natin ngayon. Ang maipakilala ang isang Pilipinas na diretso ng tumatawid sa landas ng mabuting pamamahala. Isang Pilipinas na mas bukas, mas maliwalas, at mas patas ng lugar sa pagnenegosyo. Isang Pilipinas na handang makipagbayanihan sa ibang bansa tungo sa isang mas maunlad na kinabukasan. Maraming salamat po. Magandang araw po sa lahat.